Good day mga ka-Fixit! For today's episode, ibabahagi ko sa inyo ang aking mga kaalaman tungkol sa teknik na tinatawag na rev matching. Kaya't kung interesado kang malaman kung para saan at paano ito gawin, tumoto ka lang sa video na to. Bago ko i-demo sa inyo kung paano ginagawa ang rev matching, kailangan nyo munang malaman kung bakit ba ito ginagawa at para saan. First thing na kailangan ninyong malaman, na ang rev matching ay may kinalaman sa gearing ng inyong sasakyan. Kapag naka first gear ka, malakas ang torque or hatak ng sasakyan pero limitado ang speed. Dahil dito, madali mo makukuha ang speed na 20 to 30 km per hour, ngunit kailangan mo na mag-shift sa second gear dahil hanggang doon na lamang ang kayang speed ng first gear. Tandaan na nagkakaiba-iba ang bawat modelo ng sasakyan pagdating sa gearing. Ngayon, kapag nasa second gear ka na, mababawasan ng bahagya ang torque or hatak ng sasakyan, pero tataas naman ang speed ng takbo nito. So basically, as you go through the higher gears, bumababa ang torque or hatak ng sasakyan, pero tumataas naman ang top speed. Lower gears have more torque or mas malakas na hatak, pero mas mababa ang top speed. So dahil dito, ibig sabihin na sa bawat kilometers per hour or given speed ng iyong sasakyan, ay magbabago ang RPM or revolution per minute depende sa naka-engage na gear. Ngayon, kailangan nating maintindihan kung bakit kailangan nating gawin ang rev matching. Basically, kailangan natin mag-rev match para iparehas ang engine speed sa transmission speed ng sasakyan. So para magawa ito, kailangan nating gawin ang technique na tinatawag na blip or blipping. Ito yung pagtapak sa ating accelerator or gas pedal habang nagpapalit tayo ng cambio, bago mo i-release ang clutch pedal at ma-engage yung gear para magkaroon tayo ng smooth transition or sa Tagalog, maayos na pagpapalit ng gear. So bakit nga ba importante na i-match natin ang speed between the engine and the transmission bago pa sila mag-connect? Meron pong dalawang rason kung bakit. Una, ay makakaiwas tayo sa agarang pagkasira ng clutch dahil kapag minamatch natin ang speed ng engine sa transmission, ay hindi mapapwersa ang ating clutch every time na magpapalit tayo ng cambio, lalo na sa pagdating sa downshifting. Pangalawa, lalo na sa downshift rev match, ay di mawawala sa balanse ang ating sasakyan. Dahil sa rev matching, ay magiging smooth ang transition ng gears, kaya di mo na ito gaanong mararamdaman sa iyong sasakyan. Mawawala yung sudden engine braking na tinatawag. Kumbaga, kapag nag-downshift ka, ay iingay yung makina na parang pumipreno dahil sa engine torque na matatransfer sa transmission at sa wheels, at mapapaabante ang iyong katawan dahil sa momentum na dala ng pagpapalit ng cambio. So kayang i-prevent yon ng paggamit ng downshift rev matching. Makakatulong ito lalo na sa cornering dahil magiging stable ang pagliko ng iyong sasakyan dahil magiging smooth ang transition ng iyong pag-downshift. Para mas lalo mo itong maintindihan, ay de-demo ko ang rev matching para sa iyo ka-Fixit.
ano man ang iyong minamaneho, be a responsible driver and drive safe. So tandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. So para gumaling po tayo, it takes time and practice. So practice lang, magbigay ka ng oras para makapag-practice ka ng maayos. At makasanayan mo ano man yung pinag-aaralan mo, lalong-lalo na sa driving. And eventually makakasanayan mo yan at magiging automatic reflex action at muscle movement ng iyong katawan yung iyong pinag-aaralan sa iyong pagmamaneho. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. Kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos. Thank you for watching. Hanggang sa muli, paalam!